Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Isang normal na guild receptionist ang nag-resign sa kanyang trabaho at gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pinapangarap na maging isang adventurer. Kahit pa na ang kanyang edad ay lagpas na sa 30 years old, hindi pa din siya nagpapigil nito na maging isang adventurer. Isang karaniwang kaalaman na kasi na mas maganda na maging isang adventurer kapag ikaw ay bata pa hanggat maaari. Dito kasi sinusukat ang pagiging malakas bilang isang adventurer dahil ang magical power ay nakadepende sa lakas ng isang adventurer at mahihirapan ka sa pagpapalakas nito kung hindi mo sinimulan ang pagsasanay habang bata ka pa. Pero itong si Rick Gladiator ay naging isang adventurer noong mahigit 30 taong gulang na siya at nagsimula siya sa F-rank. Siya ay may taglay na kapangyarihan ng isang S-rank adventurer, ito ang pinakamataas na rank sa buong mundo. Sa katunayan, nabuhay si Rick ng isang hindi maisip na buhay kasama ang mga miyembro ng maalamat na Orichalcon Feast, isang partido ng pinakamalakas na adventurer ng kontinente. Mula sa mga dragon hanggang sa mga vampira, ang galing ni Rick sa pakikipaglaban. Nasinanay ng kanyang literal na halimaw na tagapagsanay, nagbibigay daan sa kanya na talunin ang mga piling tao na adventurer ng sunod-sunod na sumusubok na maliitin siya. Isang araw, nagtitipon ng mga naghahangad na maging adventurer, ika nga habulin mo ang iyong pangarap habang bata ka pa, at yun ang tingin ng karamihan. Lalo na sa mga adventurers na kung saan ang kanilang katawan ang kasangkapan para sa kanilang kalakalan. At gayunpaman, meron pa ding mga matatanda dyan na hindi kayang sumuko sa pangarap. Ito naman ang entrance para sa E-rank promotion test na kung saan sila pwede makapag-register. At pumasok na din si Rick sa entrance ng E-rank promotion test para masubukan na niya ang kanyang lakas kung ano na ang kanyang rank bilang isang adventurer at kung makakapasa pa ba siya. Lumapit si Rick sa isang guild clerk para kunin ang kanyang E-rank test ticket pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala siya ng guild clerk na kanyang kasamahan noon sa kaparehas ng kanyang dating trabaho. Nagpakilala ang babae na si Alisa at hindi naman nakalimutan ni Rick ang kanilang pagsasama sa parehong trabaho 2 taon na ang nakakalipas. Naitanong din ni Rick na nailipat na din pala si Alisa sa Central. Nasabi pa ni Alisa na bigla siyang nagulat kung bakit huminto si Rick sa pagiging guild clerk noon. At mas lalo daw siyang namangha nang narinig niya na maging isang adventurer daw siya. Ang pagsisimula daw bilang isang adventurer kapag ikaw ay 30 years old na ay hindi niya inaasahan. Karaniwan daw, nagsisimula ang mga tao bilang mga F-rank apprentice sa kanilang kabataan. Pagkatapos, naging baguhan silang E-rank adventurer sa loob ng 2 taon noon. Naitanong naman ni Alisa kung ano daw ang ginawa ni Rick sa loob ng 2 taon na nakalipas. Sabi naman ni Rick na nakatambay daw siya sa isang bundok para gawin ang kanyang pagsasanay. Habang nag-uusap sina Rick at Alisa, biglang linapitan si Alisa ng isang lasing na adventurer at tinanong ito kung may free time ba si Alisa. Tumanggi naman si Alisa at dahil may trabaho pa ito. Pero ang lalaki ay hindi pa din nagpapigil, at sabi pa niya na sino ba naman daw ang may pakialam sa kanyang trabaho. May masamang binabalak ang lalaki kay Alisa at gusto itong dalhin sa hindi magandang lugar. Pilit pa ding tumatanggi si Alisa sa inaalok ng lalaki at hinawakan niya ang kamay nito. At doon na nakialam si Rick sa kanilang dalawa at naitanong ng lasing ng lalaki kung sino ba daw siya. Hinawakan ni Rick ang lasing na lalaki sa kanyang sikmura at humingi naman ng paumanhin si Alisa sa biglaang pangyayari. Sabi naman ni Rick ay nasanay na daw siya sa mga ganitong pangyayari bilang isang former guild clerk. Pero ang lalaki ay biglang nawala ng malay at bumula ang kanyang bibig sa hindi malamang pangyayari. Napansin na din ng mga ibang mga tao na nasa loob kung ano daw ang nangyayari sa kanila. Pinasandal naman ni Rick ang lasing na lalaki sa tabi at sabi pa niya na baka lang dahil sa kanyang kalasinggan kaya nagkaganito siya. Bigla pang pinaalala ni Rick na dapat daw ay uminom ng naaayon lamang. At ibinigay na nga ni Alisa ang exam ticket ni Rick para sa kanyang E-rank test at ang kanyang number ay nasa 4,242.
At hindi naman siya naging masaya sa kanyang numero sa kanyang exam dahil kamatayan daw ang ibig sabihin nito para sa kultura ng mga Japanese. Lumabas na si Rick sa registration room at sinalubong naman siya ng isang babae pagkalabas niya at tinanong siya kung natapos na ba siya sa kanyang registration. Kilala pala siya ni Rick at ang kanyang pangalan ay si Rhiannon. Hinihintay pala si Rick sa kanyang registration sa exam. Biglang sabi naman ni Rick na ang mga kabataan daw na nagparehistro din na nakasabayan niya ay puno daw ng pag-asa at mga pangarap sa loob. Sabi naman ni Rhiannon kung kaya ba daw nakatingin si Rick sa kanyang dibdib. Balik naman tayo sa lasing na lalaki at hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakitang marka ng isang kamay na naiwan sa steel armor ng lalaki. May nakakakilala naman sa lasing na lalaki at ang kanyang pangalan ay si Donald. Siya pala ay dating A-rank adventurer na ngayon ay wanted sa isang pag-atake. Siya pala si Donald the Fiendish Knight, sabi ng mga tao. Hindi naman makapaniwala ni Alisa at napagtanto niya na si Rick ang may gawa sa markang naiwan sa steel armor ng lalaki. Sa kabilang banda naman, sinimula na ang pagsusukat ng height ni Rick para sa kanyang paunang exam para sa E-rank test. Habang nire-record nila ang height ni Rick, biglang nagulat naman ang lalaki nang makita niya ang edad ni Rick na 32 years old. Sa ibang kwarto naman kung saan ginaganap ang pagsukat ng kanilang magical energy sa pamamagitan ng pag-ilaw ng bowl ang crystal habang hinahawakan nila ito. Sinimula na ng ibang examinee ang paghawak ng crystal at ang magical energy ng unang humawak ay nasa D+. Ang sumunod na lalaki naman ay nasa D- ang kanyang magical energy at sinundan ito ng C- para sa babae. At yun na nga, si Rick na ang sumunod na humawak sa bowl ang crystal at sa kasamaang palad, ang kanyang magical energy ay nasa F- lamang. Hindi naman makapaniwala ang mga kasabayan ni Rick na ang kanyang magical energy ay nasa F- lamang. Ngayon lang daw sila nakakita na ganito kababa daw ang score sa edad niyang 32 years old. Sabi pa ng isang babae na sana daw ay hindi siya matulad ni Rick na ganun kaina. Pero sa hindi inaasahan ng examiner, biglang nag-crack ang bowl ang crystal matapos hawakan ni Rick. Nagpatuloy si Rick sa ibang kwarto na kung saan sinusukat ang kanilang lakas gamit ang isang single blow sa slime bag. Ito daw ay may kapasidad na mag-absorb ng powerful attacks, so sinasabihan sila ng instructor na ilabas nila ang kanilang buong lakas sa pagsuntok nito. Biglang naaalala ni Rick ang kanyang pagsasanay ng isang monster na S-rank sa kabundukan sa pagsuntok ng isang slime bag na kulay ginto naman. Sabi pa ng kanyang mentor na kung kaya niya daw mabasag ang isang golden slime bag gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin nun ay meron siyang isang katawan na mapagkakatiwalaan. Nagreklamo naman si Rick at hindi niya daw kayang basagin ang kasing tibay ng isang dragon's teeth gamit lamang ang kanyang mga kamay. Tugon naman ng kanyang mentor na isang S-rank, napakadali lamang daw ito para sa isang adventurer. Biglang ipinakita ng kanyang mentor ang madaling pagwasak ng golden slime na parang pinitik lamang niya ito. Sinimulan na ni Rick ang kanyang pagsuntok sa golden slime na may 50,000 punches sa isang araw. At dun niya napagtanto kung gaano kahirap ang kanyang dinanas na pagsasanay sa mga kamay ng isang legendary Ori Halcon Feast, isang grupo ng nag-iisang pinakamalakas na mga adventurers sa buong kontinente. Unang sumubok ang number 4236 at sinipa niya ang slime bag pero hindi ito nawasak, itinala ito bilang isang strengthening magic at hindi na daw masama. Sumunod ang number 4237 na isang bata pa lamang. Hambog na sinabi ng bata na oras na niya daw na magpakitang gilas. Sabi ng mga ibang examinees, siya daw ang pangalawang anak na lalaki ng duke na pinag-uusapan ng lahat. Dagdag pa ng isa lamang daw siyang 11 taong gulang at ang kanyang magic equivalent ay nasa C-rank na daw. Siya daw ay isang tunay na child prodigy. Ipinakita na ng bata ang kanyang Flames of Hell Level 3 Nature Composed Magic, Flame Eliminate. Itinira niya ang isang maliit na Flames of Hell sa slime bag pero hindi naman ito nawasak. Bumilib naman masyado ang mga observer at siya daw ay isang tunay na genius. Bigla namang naaalala ni Rick ang kanyang pagsasanay sa isang S-rank mentor niya gamit ang isang malaking blaze magic at nawasak nito ang isang bundok. Napagtanto ni Rick na malaki daw ang kanilang pagkakaiba sa isang blaze magic. Naitanong niya sa kanyang sarili kung sadyang pinaliit ba daw niya ito para magamit sa loob at hindi naman maiwasan ni Rick na humanga sa bata.
Nagpatuloy na ang mga ibang kalahok sa pag-atake sa Green Slime Bag pero wala pa din sa kanila ang nakawasak nito. Nasabi pa ni Rick na kahit pa daw ang isang Green Slime Bag ay meron din itong pambihirang abilidad na mag-absorb ng mga atake. At yun na nga, si Rick na ang sunod na tinawag para sukating ang kanyang single force blow. Habang lumalapit si Rick, bigla siyang tinanong kung totoo bang nagsimula nga ba si Rick bilang isang adventurer noong siya ay nasa 30 years old na. Kinumpirma naman ito ni Rick, at sinabihan pa siya ng lalaki na kung hindi daw siya nagsanay ng kanyang magic noong bata pa siya, wag na daw mag-expect na mag-i-improve ang kanyang magic. At dagdag pa niya na ang magiging resulta daw ng kanyang magic capacity measurement ay hindi maganda. Sinasabi lamang daw ito ng lalaki para sa kapakanan daw ni Rick. Lakas na sinabi ng lalaki na pinapahinto niya si Rick na maging isang adventurer. Sumang-ayon naman si Rick sa mga sinasabi ng lalaki, pero bigla niyang naisip ang kanyang mga paghihirap sa pagsuntok ng isang golden slime bag na kasing tibay ng ngipin ng isang dragon. Sabi pa niya sa kanyang sarili na totoo ngang masyadong huli na siya nagsimula sa pagiging adventurer pero ano daw ang masama niyan. Dagdag pa niya, kahit anong edad daw nagsimula ang isang tao bilang isang adventurer, hindi na daw ito mahalaga. At dun na niya sinuntok ang green slime bag at siya lamang ang nakawasak nito. Gulat na gulat ang lahat ng mga tao na nandun. Makikita nyo naman sa kanilang pagmumukha ang pagkagulat nila, hahaha. Hindi naman makapaniwala ni Rick sa nangyari at nasabi pa niya kung ang slime bag ba ay isang depekto. Hindi makapaniwala ng bata sa ginawa ni Rick. Sabi pa ng bata na inagaw daw ni Rick ang pagpapakitang gilas imbes sa kanya sana nakatuon ito. Laking kumpiyansa naman ng bata at sabi pa niya na ang kanyang totoong specialty ay ang defense magic daw. Kung isusukat na daw ang kanilang defensive ability, papakitaan daw niya si Rick kung ano ang kanyang makakaya. Sinimulan na ang test ng kanilang defense magic ability sa ibang kwarto. Pinamangha ulit ni Rick ang kanyang mga kasabayan sa exam sa tibay ng kanyang defense magic. Nasabi pa ng bata na hindi nga daw niya kayang madepensahan ang isang level 4 nature composed magic pero si Rick daw ay binaliwala lamang niya ito. Ang isang adventurer naman ay hinihingal na sa kanyang mga ginawang pag-atake kay Rick dahil sa tibay nitong magical defense at napahanga niya ito. Sabi naman ni Rick ay talagang sinigurado niyang gumamit ng defense magic. Tinanong naman ng adventurer na isa ba yung air cushion ang kanyang ginamit? Isa daw yung level 1 nature composed magic, nasabi pa niya. Ang mga kasabayan ni Rick ay napatulala lamang sa kanilang nasaksihan sa pambihirang lakas ni Rick. Sabi ng adventurer ay tataasan pa daw niya ang level at gagamitin niya ang level 5 nature composed magic sa susunod na pag-atake niya. Pinayuhan naman niya si Rick na dapat gamitan din niya ng isang mataas na level na defense magic sa pagkakataon daw na ito para madepensahan daw niya ang kanyang pag-atake. Pero nahihiyang inamin ni Rick na hanggang sa level 1 nature composed magics lang daw ang kanyang kayang gamitin para sa attack at defense. Laking gulat naman ng adventurer sa kanyang mga nalaman. Nagtataka siya kung bakit ganun sa galing pa naman daw ni Rick na makontrol ng ensakto ang kanyang magic. Pero sabi ni Rick na wag daw mag-alala sila, sa tingin niya makakaya din niya ang kanyang high level of attack. Sa pananaw naman ng kanyang tagapagsubok, minamaliit lang daw siya ni Rick. Then hindi daw siya magpipigil sa kanyang pag-atake. At yun na nga, ginamitan na ng level 5 nature composed magic, shock cyclone ng kanyang tagapagsubok para atakihin si Rick. At itinira na ito kay Rick gamit ang napakalakas na magical power, pero sa hindi inaasahan ng lahat, hindi natinag ang defense magic ni Rick. Hindi makapaniwala ang bata na anak ng duke, hindi daw ito posible para sa isang F-rank. At dahil sa lakas ng pagsabog na yon, napansin ito ng isang Knights First Class na si Sylvester L. Cernya sa hindi kalewang distansya. Ano ba daw ang nangyari? Dumating ang Knights First Class sa lugar na kung saan nanggagaling ang malaking pagsabog. Hindi daw niya inaasahan na ang malaking pagsabog na yon ay galing sa isang exam. Ano ba daw ang nangyayari, na itanong niya. At yun na nga, sinabi na ang lahat ng nangyari kay Sylvester ang tungkol sa isang F-rank adventurer na sinira ang isang green slime bag gamit lamang ang kanyang mga suntok at nagawa din niyang masangga ang isang level 5 nature composed magic gamit lamang ang level 1 magic defense niya. Sabi pa niya na ito ba daw ay isang malaking kalokohan na nauuso ngayon sa mga guild? Pinakita sa kanya ang profile ni Rick na may number 4242 at tinignan niya ang pangalan nito at ang kanyang edad na 32.
Laking gulat niya na nasa 32 years na siya at 14 years bilang isang receptionist sa Guild's Tiger Road Cinquat branch. Habang sinusuri ng isang Knights First Class ang mga pangyayari sa Defense Magic Area, si Rick naman ay nasa ibang kwarto at sumasagot sa kanilang written exam. Natapos na din ang kanyang preliminary test at tinanong siya ng isa sa kanyang mga mentor na S-rank kung kamusta daw ang written exam. Laking tiwala naman daw ni Rick na nakakuha siya ng perfect score sa written exam, huwag daw maliitin ang isang veteranong guild clerk na merong 14 na karanasan. Pero nagtataka siya kung nakapasa ba daw siya sa preliminary test. Naitanong naman ng kanyang mentor kung nag-aalala ba daw siya tungkol sa kanyang practical test. Pero sa tingin naman daw ni Rick ginawa naman niya ito ng maayos pero yun nga lang daw, nakakuha siya ng F- para sa magical capacity. Pinalakas naman ang loob ni Rick ng kanyang mentor na si Rhianette, ipinakita naman daw niya ang kanyang malaking improvement sa mga nakalipas na 2 taon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang dumating ang bata na kanyang kasabayan at anak ng duke at galit na galit ito. Nakalimutan naman ni Rick kung ano ang kanyang number at sabi ni Rick na baka naliligaw daw ang bata at tutulungan daw siyang hahanapin ang kanyang mga magulang. Kaya pala galit ang bata kay Rick ay dahil nasapawan pala siya nito sa pagpapakita ng kagalingan sa kanilang mga exams. Hindi tuloy napansin ang galing ng bata nang dahil kay Rick, gusto sana ng bata na magkaroon ng magnipikong debo. At yun na nga, biglang dumating ang nakakatandang kapatid ng bata at sino daw ang nagpapaiyak sa kanyang kapatid. Naitanong naman ni Rick kung siya ba ang nakakatandang kapatid ng bata, at ang kanyang pangalan ay si Angelica. Siya pala ang pinakamatandang anak na babae ng The House of Jarmuid. Sabi naman ng bata na binubuli daw siya ng isang matandang lalaki na ang edad ay nasa 40 na daw. Laking gulat naman ni Rick sa mga sinabi ng bata, ipinalanda kanya na nasa 30-ish pa ang kanyang edad. At yun na nga, tinanggal ni Angelica ang kanyang guwantes at hinamon niya si Rick sa isang duel. Sabi pa ni Rick na nagawa pang madumihan ni Angelica ang kanyang guwantes at pinulot niya ito. Dagdag pa niya na dapat daw na may alam ang isang marangal na babae na ang paglalaba ay hindi madaling gawin. Sabi naman ng kanyang mentor na si Rhianette, hindi ba daw ang pagpulot ng kanyang gloves ay isang indikasyon na tinatanggap niya ang duel challenge ni Angelica. At yun na nga, nasa arena silang dalawa, walang kawala sa duel challenge si Rick at nagpakilala si Angelica bilang isang Knight Second Class of the Knights of the Realm. Bibigyan daw niya ng kaparusahan ng isang 40 years old peasant na si Rick. Nagbigay naman ng isang kondisyon si Angelica na pag natalo daw si Rick, dapat daw napagsilbihan ni Rick si Angelica hanggang sa kanyang kamatayan. Naitanong naman ni Rick kay Rhianette kung ano ang papel ng isang knight. Sabi ni Rhianette na ang The Knights of the Realm ay pumuprotekta sila sa kapayapaan ng The Kingdom of Philheim. Ang Knight Second Class daw ay magkasing tulad ng isang B-rank adventurer. Laking gulat naman ni Rick na nasa B-rank na pala ang antas ni Angelica bilang isang Knights of the Realm, kaya na daw itong matalo ang isang high-level monster ng mag-isa. Kalmang sinabihan si Rick ni Rhianette na dahan-dahan lang sa kanya. Laking takot naman ni Rick dahil B-rank level daw ang kanyang kakaharapin samantalang isa lamang siyang hamak na F-rank na kaka-register lamang bilang isang adventurer. Pero andyan naman ang kanyang mentor at pinapalakas ang kanyang loob. Pinagpayuhan siya na aalalahanan daw ni Rick ang kanyang training nung nakaraang 2 taon. Inaalala niya ang kanyang mga paghihirap sa kanyang training nung nakalipas na 2 taon, at hindi napigilan na masuka dahil sa hirap daw. Sinabi pa ni Rhianette na itinuring na daw si Rick bilang isang miyembro ng the strongest party in the continent, ang Orichalcum Feast, at nagpasalamat naman din si Rick sa mga pagpapalakas ng loob ni Rhianette sa kanya. Humarap na si Rick kay Angelica at hindi niya alam kung hanggang saan aabot ang kanyang makakaya para sa kanilang laban. Laking kumpiyansa naman ni Angelica na isang hamak na F-rank lamang si Rick at bibigyan daw siya ng allowances at hindi niya daw ito papatayin. Naghanda na si Angelica gamit ang kanyang espada at nakita ni Rick na si Angelica ay isang swordsman type na pinapalakas ang kanyang katawan at sandata niya. Tinanong pa ni Angelica si Rick kung kaya bang sabayan niya ang kanyang mabilis na pag-atake. At yun na, umatake na si Angelica gamit ang tinatawag na flicker ang feed. Nabigla si Rick at sumable ang unang atake niya. Sabi pa ni Angelica sinadya daw niyang bagalan ng kaunti ang kanyang pagkilos kapalit ang kanyang pagbati sa kanya. Kahit na tila masyado daw siyang mabilis para sa isang F-rank na katulad ni Rick.
Dagdag pa niya, nagulat ba daw si Rick at hindi man lang daw siya makaimik sa kanyang ginawa. Sabi pa ng bata, ang kanyang kapatid daw ay tinaguri ang The Angelica the Flash ng mga tao dahil sa kanyang speed. Naghanda na sa pangalawang pag-atake si Angelica, sa pagkakataong ito daw, hindi na siya magmimintis. Ginamit niya ulit ang flickering feet at sumugod ulit siya, pero sa paningin ni Rick, sobrang bagal ang pagkilos ni Angelica papunta sa kanya. Mas mabagal pa daw ang kanyang flickering feet kaysa sa normal na pagtakbo ni Rick. Nagtataka siya ba't nasabi ng bata ang The Flash, sa ganitong speed daw ito na ba daw ang tinatawag nilang The Flash? At yun na nga, naiwasan ni Rick ang pangalawang pag-atake niya at hindi makapaniwala ni Angelica sa nangyari, na para bang nababasa daw ni Rick ang kanyang mga kilos. Hindi daw yun posible na magawa niya yon, natatanging ang Knight's First Class lamang daw ang makakapag-react ng tama sa kanyang speed. Hindi naman naniniwala si Angelica na totoong naiwasan ni Rick ang kanyang pag-atake, hindi na daw ito mauulit pa sa susunod na pagkakataon. Sumugod ulit siya gamit ang kanyang flickering feet pero hindi talaga makapaniwala si Rick na ganito kabagal ang mga kilos niya. Ito ba daw ang kanilang Knight Second Class? Naitanong ni Rick sa kanyang sarili kung nakuha ba niya ang Knight Second Class nang dahil ba sa kilalang pamilya niya or baka nga lang daw sobrang lakas na niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang papasugod siya kay Rick, bigla siyang natalisod sa isang bato at umiikot ang kanyang katawan papunta kay Rick. Laking pag-aalala ni Rick kung kaya ba niya itong maiwasan lahat pero sa hindi niya alam, natalisod lang pala siya. Hindi daw nabasa ni Rick ang pag-ataking yun ni Angelica at pinuri niya pa ito sa galing ng kanyang skill. Hahaha, biglang pagsisisi ang naramdaman ni Rick sa kanyang sarili dahil naging arogante siya dahil tinawag niya ang kanyang sarili na isang malakas. Napagtanto niya na isang lamang siyang F-rank na baguhan lamang. Pero si Angelica ay aminadong natalisod lamang siya sa ataking yun at magpapanggap na lamang daw siya na sinadya niya yung atake niya kanina. Sabi pa niya kay Rick na mabuti na lang daw na nagawang maiwasan daw ni Rick ang pag-atake niyang yun, sa susunod ay bibilisan na daw niya. Sa susunod na flickering fit attack niya ay may kasamang bigat ito ng kanyang katawan. Isa daw itong high-speed movement technique na 3 beses lamang niya itong magagamit. Ang kanyang speed daw ay hindi maikukumpara sa mga kilos niya kanina. At yun na nga, sumugod na siya at gamit ang flickering feet thousands. Pero nakikita pa din ni Rick sa kanyang mga mata ang mabagal na pagkilos nito na kahit pa ay 3 times na mas pinabilis na kilos na ito kaysa kanina. Nakatayo lamang si Rick at ang nasa isip niya na hindi siya pwedeng gumalaw ng walang pag-iingat. Baka daw magpapalabas na naman daw si Angelica ng isang killer sword move kagaya kanina, hahaha. Patuloy pa din na naiiwasan ni Rick ang kanyang mga pag-atake at biglang naitanong ni Angelica sa kanyang sarili kung sino ba daw si Rick. Nag-aalala na si Angelica dahil 2 beses na lang ang natitira para magamit niya ang thousands technique, ano na daw ang kanyang gagawin. Pero hindi pa din siya nawala ng pag-asa. Kung hindi daw gumana nung unang strike niya, then ang gagawin niya ay umatake ng napakabilis na pagkilos na sunod-sunod. Ginamit niya ang thousandth ng pangalawang beses pero nagmintis ulit siya, isa na lamang ang natitirang atake niya. Ginamit na niya naghuling atake niya at nakapagdesisyon na si Rick na aatake na din siya. Pero sa ikalawang pagkakataon, nadapa na naman si Angelica at dumaos daw siya sa lupa, pero ang akala ni Rick ay susugod siya pa ibaba. Hindi nagdalawang isip si Rick na susuntukin niya ang lupa, at yun na nga, sa lakas ng kanyang suntok, nabutas ng malalim ito. Si Angelica ay napaiyak na lamang sa ipinakitang lakas ng suntok ni Rick. Sa isipan niya kung hindi daw siya nadapa, siguradong matatamaan siya ng suntok na yon. Tinanong ni Angelica si Rick kung sino ba talaga siya. Sagot naman ni Rick ay isa siyang dating guild receptionist 2 years ago at ngayon ay isa na siyang adventurer. Dagdag pa niya, isa lamang daw siyang hamak na F-rank adventurer. Pero sabi ni Angelica, isang malaking kalokohan daw ang mga pinagsasabi ni Rick, hahaha. Sabi ni Rick na ito na ba ang tinatawag na The Knight's Second Class. Hindi daw siya sigurado kung gaano kaepektibo ang kanyang lakas laban sa kanya. Handa na sanang ibigay lahat ng lakas ni Rick sa laban nila pero si Angelica sumuko na lamang sa takot. Naitanong naman ni Rick kung bakit sumusuko siya. Ang hirit naman ni Angelica ay papanaluhin daw niya si Rick sa pagkakataong ito. Tugon pa ni Angelica, at dahil daw nakayang maiwasan ni Rick ang kanyang flickering feet, magiging maluwag daw siya kay Rick sa pagkakataong ito, hahaha.
Ayaw na lang talaga niyang aminin na natalo siya kay Rick na isang hamak na F-rank adventurer lamang. Papaalis na sana si Angelica pero biglang naalala ni Rick ang kondisyon na ibinigay niya kay Rick. Sabi niya ang matatalo daw ay magsisilbing servant hanggang kamatayan. Sabi ni Rick na pwede din ba parehas ang kanyang kondisyon na ipapataw niya kay Angelica. Pero si Angelica ay biglang napatakbo ng mabilis papalabas ng arena, hahaha. Hindi pa din makapaniwala ni Rick na talagang nanalo siya sa kanilang duel. Natapos ang kanilang duel at si Rick ang nanalo, malapit na ding malaman ang resulta ng kanyang preliminary exam. Nagtataka si Rick kung makakapasa ba talaga siya at nabanggit din ni Rinette na darating ang kanyang mga mentors na mga S-rank adventurer. Naitanong naman ni Rick kung bakit daw sila pupunta dito, sabi naman ni Ryanette na titignan daw nila kung gaano na daw kalakas si Rick. At yun na nga, papunta na ang kanyang mga mentors para kamustahin siya. Abangan nyo sa susunod na episode ang muling pagkikita niya sa kanyang mga mentors makalipas ang 2 taon at kung makakapasa ba si Rick sa E-rank test.